Hey, what's up guys? This is Pips Mio and welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe my YouTube channel at saka for this video mga tips, yan, how to plant a dragon fruit. Ayan. Kasi mayroong maraming nagtatanong sa akin kung paano magtanim ng dragon fruit. Yan, magbigay daw ako ng tips. Ayan. So for now mga tips, ituturo ko sa inyo mga tips. Yan. Meron ako ditong nakat kong dragon fruit. Ayan. Ayan. Dragon fruit stem yan. Ito mga tips oh. Kita niya kayo yan. So, sa pagtanim mga tips is kailangan mga tips yung tinik mga tips is paibabaw. Ayan, paibabaw mga tips ha. Kailangan. Take note mga tips, paibabaw yung ang ating tinik sa dragon fruit. So, ayan, kailangan ganyan. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng lupa. So, ganito mga tips, kapag yung kahaba ng ating itatanim is 1 ruler. Ayan. So, tips ko sa inyo is almost 2 years yan mamunga. Ayan. Depende yan sa kung ano kahaba yung itatanim nyo mga tips. For example, ganito kahaba yung itatanim nyo. Ayan. Is, yan, hindi yan matagalan ng 2 years or 1 year. Ayan, mamunga na po yan mga tips yan. So ganito naman mga tips no. Sunod natin gagawin mga tips. Ayan. So ganito. Pagkita nyo mga tips, pagtanim nyo dito, pagtanim nyo nito, pag may sumibol, kailangan i-cut nyo yun. Kailangan dito mga tips, mayroong isa sumibol, huwag nyo yun i-cut ha. Kailangan isa lang pataas dahil alam nyo ba mga tips kung ginagawa nyo yun, yung sumibol sa dito is focus lang pataas. For example nito mga tips, so, tingnan nyo mga tips. Ayan. Pataas siya ng pataas, tapos pataas. Tapos mayroong mga side shoots, yan. Mga side shoot yan. Kailangan mga tips, i-cut natin yan. Ayan, i-cut natin yan. Cut natin yan. Yan mga side shoot na yan. Ayan. 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 Hanggang patungo siya sa itaas. Ayan. Bakit mga tips? Kasi yung mga side shoot na yun is yung mga nutrients ng dragon fruit is focus lang sa pagtaas. Hanggang patungo dito, wag nyo na nang pag dito na na-label yung stem nyo, wag nyo na yung i-cut to. Tingnan nyo mga tips. Ayan. Dahil mapuform siya ng ganyan. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Ayan mga ka-tips. So sa pagdidilig naman tayo mga ka-tips, yan. Ang tips ko po sa inyo is every 1 week is magdidilig kami dito sa aming farm is 2 beses o 1 beses. Yan, depende po yan sa lupa. Tingnan nyo mga tips. Pag ganito yung lupa mga tips, yan may mga liki, may mga ganito. Kailangan diligan natin yan. So yun mga ka-tips, naituro ko na kung paano magtanim at saka paano magdidilig ng dragon fruit mga tips. Yan, dito naman tayo sa fertilizer. Ayan, maraming nagtatanong kung ano yung fertilizer na ginagamit namin mga tips. Yun, yung fertilizer na ginagamit namin mga tips is organic lang. Ayan, yung mga dumi sa baka, yan, manok, kambing, yan, mga organic mga tips. Yan, wag lang yung may chemical mga tips. Ayan. Dito naman tayo sa pag-maintenance ng dragon fruit mga tips o pag-alaga ng dragon fruit mga tips. Kasi karamihan nagtatanong bakit may maraming mga damo ang mga dragon fruit namin. Ayan, kitang-kita nyo mga tips sa likod ko. Ayan. Kasi mga tips, alam nyo ba mga tips na ang dragon fruit is need nila nitong mga ganito mga tips dahil alam nyo ba kung bakit? Kasi yung dragon fruit is gusto nila yung may mga damo dahil nagmumold siyan sa ilalim ng kanilang paanan. Ayan. Kitang-kita nyo mga tips. Kaya sobra sigurong healthy ng aming dragon fruit mga tips. Dito naman tayo sa dragon fruit kung bakit tinatawag na dragon fruit tong prutas. Sa Tagalog is pitaya. Ayan. Or ito ay tinatawag na hanaluluquin dahil ito ay once lang namumulaklak tuwing gabi lang mga tips. Ayan ito. Ayan. So balik tayo kung bakit tinatawag na dragon fruit itong pitaya. Kasi mga tips, tingnan nyo mga tips is yung balat niya is
form parang dragon fruit, dragon. Ayan. At saka tingnan nyo mga tips, itong ganito mga tips yan. Parang buntot ng dragon. Ayan. So, yan po kung bakit tinatawag na dragon fruit ang pitaya. At saka alam nyo ba mga tips kung saan to nagmula ang dragon fruit mga tips yan noong unang panahon? Noong unang panahon mga tips, nagmula ito sa Southern Mexico at saka Central America mga tips noong unang panahon. So yan mga tips, tuturo ko kayo sa aming dragon fruit farm yan. So ayan mga tips, yan update namin sa aming mga dragon fruit mga tips yan. Ayan. Meron pa doon sa iba doon, banda doon mga tips yan. So ayan. Ayan. Almost 2,000 plants yung dragon fruit namin dito mga tips. Ayan. Ayan ang healthy mga tips, no? Marami pang mga bulak. Doon. Ayan. Wow. Ang daming bulaklak. So, kaka-harvest lang namin mga tips yan. Nung na-harvest namin last is almost 500 kilos. Ayan. So, ngayon, meron na namang bulaklak, oh. Ang daming bulaklak. Yun. Yan, oh. Ayan. So yan mga tips, alam nyo ba mga tips kung ano yung health benefits ng dragon fruit mga tips yan? Ito ay anti-cancer mga tips number 1 at saka ito ay nabubuhos ng mga immune system natin mga tips yan. Kailangan kumain tayo nito mga tips yan. So ngayon mga tips, mag-try tayo kumain ng isa yan. So samahan nyo ako mag-cut tayo ng isang bunga. Ayan. Mangita tayo ng hinog. Yan. Dito. Mahinog dito. Ayan. Yan. Cut natin. Okay. So, ayan. Ang healthy mga tips. Bakit mga tips? Marami pang mga sa amin tawag nito is soom. Maraming soom. So, ayan. Cut na. Easy lang. Ganito lang. Ayan. Ayan. Sobrang masustansya. Palagi makatips araw-araw. Ito yung kinakain ko dito. Pang snack ko. Ayan. Fresh from the farm.
Yung dragon fruit namin mga katips is sobrang juicy. Kita nyo naman. So ayan mga katips. Ituro ko na sa inyo mga katips kung paano yung magtanim ng dragon fruit at saka ano yung mga health benefits, paano magdilig. Ayan. So maraming salamat sa panonood mga katips at don't forget to subscribe my YouTube channel at saka i-click nyo lang yung bell para mas updated kayo sa iba ko pang tips na paparating. Ayan. Kaya marami pa tayong mga tips na manlaman mga tips sa pagtanim ng mga putos at saka mga halaman mga tips yan. Mga puno, ayan. Maraming salamat. Kaya paalam.